So the river of God's presence. So ang suba sa presensya sa Dios. Jesus said that the one who believes in Him Si Ginoong Hesus nagaingon, bisan kinsa nga motuo kaniya, out of his heart would flow rivers of living water. sa iyaha nga kinasuluran magagula ang suba sa tubig. So Jesus said that this was concerning the Holy Spirit. So kaning gisulti ni Ginoong Hesus iya nga gipasabot o gisulti niya ang Espiritu Santo. Now, every Christian desires the presence of God. Matag usa ka Kristohanon nangandoy diha sa presensya sa Dios. And that's where the power is, in the presence of the Lord. Og naa diha ang gahom sa Dios sa iya nga presensya. All throughout Scripture, you see mighty men and women of God Diha sa kinatibuk-an sa Biblia, imo magaplagan ang mga makusganon nga lalaki ug mga babae sa Dios. who did great miracles, Adi nakahimo sila og dagko nga mga kahibulungan o milagro. who walked in great power, Nagalakaw sila niya ng dagkong gahom. kings and priests, Sila mga hari o mga pari, preachers and prophets, mga magwali o mga propeta. fishermen and tax collectors. Bisan pa ang mga mananagat o ang mga maniningil sa buhis. And they all had one thing in common. Aduna lang may usa ka butang nga din kumon sa tanan. They walked in the presence of God. Nagalakaw sila diha sa presensya sa Dios. Satan is terrified of the presence of Jesus Christ. Si Satanas mahadlok siya diha sa presensya sa Dios. He's not terrified of dead religion. Dili siya mahadlok niya ng patay nga relihiyon. He does not run from idols. Dili niya daganan kanang mga Dios-Dios. But the presence of Jesus, Apan diha sa presensya sa ni Ginoong Hesus, the anointing of the Spirit, o diha sa tihok sa Espiritu Santo, the authority of God's Word uban sa autoridad sa pulong sa will Dios. shake the kingdom of hell. Kini siya makapauyog diha sa gingharian sa inferno. Now, Moses was a man of God's Si presence. Moses siya usa ka tawo nga naglakaw diha sa presensya sa Dios. The Bible said his face was shining with the glory of Ang God. Biblia nagatug-an nga diin masanag ang iyang panagbuhay tungod sa himaya sa Dios. And he said, God, if your presence does not go, Og naingon siya ngadto sa Dios kung ang imong nga presensya dili mo uban kanako, I will not go. in siya dili ako mulakaw. I would rather die In siya maayo pa nga mamatay ko than to live without the presence of God. kaysa mabuhi ko nga wala ang presensya sa Dios. This is what the church needs. Og mao kini ang gikinahanglan sa simbahan. How can we give what we don't have? So saan man nato paghatag sa mga butang nga wala ganhi kanato. All true ministry Ang tanan diha sa pagministeryo must come from the presence of God kinahanglan nga din moduol diha sa presensya sa Dios. and the authority of God. Og uban sa otoridad sa pulong sa Dios. So Moses was a man of the presence of God. Si Moses siya usa ka tawo nga din naagayod ang presensya sa Dios. David knew the presence of the Lord. Si David siya nahibalo sa presensya sa Dios. When he sinned against God, Sa diyang nagasala siya batok sa Dios, he cried out, siya mituaw. Lord, don't take your Holy Spirit from me. Og mingon siya, Ginoo o Dios, ayaw ko ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Cast me from your presence. Ingon siya, ayaw ako isalikway diha sa imong nga presensya. That's where that song comes from. Og mao kana ang kining mga awit nagaabot. Ayaw ako isalikway. Nga nagingon, ayaw ako isalikway. That's from the mouth of David. Kana siya nagikan sa baba ni David. Don't cast me from the presence of God. Ang sa ayaw ako isalikway gikan sa imong nga presensya o Dios. In hell, men will be cast from the presence of the Lord. Dito sa kining inferno nga din ang tao sila gisalikway gikan sa presensya sa Dios. But in heaven, we will see His face. Apan dito sa langit ato gayon nga makita siya o masud-ong naong sa naong. This is where our strength comes from. O kini diha magikan ang ato nga kusog. The presence of Jesus Christ. Diha sa presensya ni Ginoong Hesus. Now, Peter was a man of God's presence. So si Pedro, si Apostol Pedro, siya usab ka tawo nga di naa ang presensya sa Dios. His own shadow would heal the sick. Ang bisan ng ihang anino
kini nakapaayo sa mga masakiton. People would get close to him, and the power of God came from his life. Paul was a man of the presence of God. Si Pablo usab siya usa ka tawo nga naa ang presensya sa Dios. He would send handkerchiefs, and demons would flee out of Ang people. din niya gigamit na niya nga kining panyo, unya kini ang mga demonyo ni palayo gikan sa mga tawo nga gisakit. Now, I want you to hear today the invitation from the Lord. Gusto ko nga din makadungog kamo karon may tungod sa pagdapit sa Ginoo nga na kanimo. As though God himself is speaking directly to your heart. Ingon nga din ang Dios siya gayud mosulti diha ditso sa imong nga kasing-kasing. Because we need the presence of Jesus. Tungod kay kita nagakinahanglan man sa presensya ni Jesus. Now, he said, if you are thirsty, come to me. Ang nangingon sa diri, sa bisan kinsa nga giuhaw, paduula kanako. So our first need is that our thirst would be quenched. So una nga butang nga din atong gikinahanglan nga kanang atoa nga kauhaw nga din matagbo. See, there is nothing else that can satisfy your soul. Wala gayud bisan unsa nga butang nga din makatagbaw sa atong kalag o sa imong kalag. Only the presence of God. Gawas lamang sa presensya sa Dios. Only the word of the Lord. Kini lamang pulong sa Dios. The saving grace of God. Kini nga grasya nga din nagaluwas. Your family, your spouse, your children even cannot bring you the joy of Jesus Christ. Ang imong pamilya, imong ginikahing mong mga anak dili gayud makatud o din kalipay nga labaw pa kang naa kang Ginoong Hesus. But notice he didn't just say, come and drink. So ato ang sayran diri nag-ingon nga din duol og uminom. But he said, out of your heart will flow rivers of living water. Apan siya usab nagaingon nga din gikan sa imong nga kinasuluran mogawas ang din buhing tubig. Not only will you be satisfied, Nga dili lamang nga din ikaw mahimo nga matagbaw. but you will have a river flowing out of your Apan life. ana usab nga kining tubod magagawas gikan sa imong kinabuhi. You will have to give to others. Aron nga din ikaw makapanghatag usab ngadto sa uban. Now, this is not the only time that Jesus spoke of living water. So dili lamang kini ang unang higayon o sa kay gayon lang na din si Ginoong Hesus nagahisgot mahitungod sa buhing tubig. So let's go to John chapter 4. Ato nga ablihan atong Biblia diha sa Juan kapitulo 4. And we're going to read verses 9 through 9 and 10. And before we do, I want to give you a little context. Jesus meets a woman at the well. Si Ginoong Hesus iyang gikahibalag ang usa ka babae nga didto sa atabay. And this woman has been married multiple times and divorced. Kining mao nga babae kining naminyo siya o di nakikipon siya sa makadaghan. And she's living with a man who's not her O husband. di siya nagapuyo kauban sa usa ka lalaki nga dili niya bana. And Jesus goes out of his way to meet this woman. Og si Ginoong Hesus siya miadto sa mga dapit aron nga diin siya iyang ikahibalag kining mga He babae. said, I must go through Samaria. Nga din ingon siya nga gusto niya nga din moadto siya sa Samaria. So Jesus asks the woman for a drink of water. Si Ginoong Hesus nangayo sa usa ka babae nining mao nga tubig kay aron siya makainom. And then verses 9 and 10, kinsa mo basa? Ang babae ni Tubag, Hudiyo ka ug ako Samarianon, unya nganong nangayo ka man kanakong tubig na mainom. Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianon wala ay palat sandurotay. Si Jesus ni Tubag, unang tayo kapaunta sa gasa sa Dios ug kung kinsa kini nangayo ka ng tubig, mangayo ka gayud unta nga niya ug hatagan ka ng tubig nga naghatag sa kinabuhi. Amen. Living water, buhing tubig, or tubig ni hatag sa kinabuhi. That's what she read. So, the woman says to Jesus, why are you asking me to give you a drink? I'm a Samaritan and you are a Jew. So ako sa kababae sa diyang nangayo sa Ginoong Hesus og tubig kaniya mitubag. Ano nangayo magkanakong tubig nga ako sa mga Samarianon ikaw sa Hudiyo. See, there was a division between the Samaritans and the Jewish So nation. kaya doon naman kini doon na may kining panagbulag sa duha sa Hudiyo ug sa mga Samariano. And Jesus says in verse 10,
if you knew the gift of God, and who it says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would give you living water. Sa versikulo 10, og si Jesus mitubag kaniya kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nagaingon kanimo paimna rako, mangayo kagayod unta kaniya, og ikaw hatagan niyag buhi nga tubig. Now verse 13 says, Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. Sa 13, si Jesus mingon kaniya ang tanan nga magainom ni ining tubiga pag-auhawon pag-usab. 14, apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong ihatag, kaniya dili na gayud pag-auhawon. Kaya ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Now, notice again, the living water. So ato nga inumduman kini nga buhing tubig. And he mentions it springing up into everlasting life. Og nagingon siya diri nga din kini siya magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. What is this living water? So unsa man kining buhing tubig? It speaks of the presence of Jesus, Kini siya nagapasabot sa presensya ni Ginoong the Hesus. presence of the Holy Spirit, Sa presensya sa Balang the Espiritu. water of the Word of God, Ang tubig sa pulong sa Dios. the water from the well of salvation. Ang tubig diya sa tabay sa kaluwasan. See, water represents life. Kining mao nga tubig nagarepresentar og kinabuhi. That's why dead religion will never work, Mao ka na hinungdan nga din ang reliyon dili gayud makaluwas. because you must be born again. Kaya ang tao gikinahanglan gayud nga mataw pag-usab. You must receive the living water for your soul. Kinahanglan nga modawat kita yan ang buhing tubig alang sa atong kalag. Because only the presence of God, Kini lamang diha sa presensya sa Dios. only the power of the Holy Spirit Kana lamang gahom sa Balang nga Espiritu. can overcome the power of sin in your life. Kini lamang mo'y makabuntog sa gahom sa sala sa See, iyong kinabuhi. many people try to follow religious rules, Daghang mga tao nga diin ilang gisunod ang kining mga kasuguan diha sa relihiyon. but without Jesus Christ, Apan wala si Ginoong Hesus, it's dead works. kini siya patay nga buhat. It leads to death. Kini siya mo sampot sa kamatayon. We need the water of salvation. Nagakinahanglan ta niya ng tubig sa kaluwasan. It springs up into everlasting Kini life. siya magatubo diay ngadto sa kinabuhing dayon. This woman was a broken sinner. Kining mao nga babae usa siya ka makasasala. And Jesus said, the water that you drink, Niana si Ginoong Hesus ang tubig nga imong gihinainom, you will thirst again. ikaw pagkauhawon pag-usab. See, sin brings pleasure for a season, Kini nga ang sala, kini siya nagahatod og kalipay sa anang nga panahon lang. but the flesh will thirst again. Apan ang unod pagkauhawon. But the water of Jesus Christ, Apan ang tubig nga diin gitanyag ni Ginoong ang Hesus. buhing tubig, he said, you will never thirst again. Pag ngayon siya, ang buhing tubig dili na gayud ka uhawon pa. Now, let's go to Revelation chapter 22. Sa Pinadayag Kapitulo 22, Now, we're going to go to verse 17, and then we'll go back later to verse 1. But let's go to verse 17. And the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take of the water of life freely. Praise God. versikulo 17. Ang Espiritu ug ang pangasaunon nagaingon, umarika, og siya nga patalinghog, paimna, umarika, ug ang giuhaw paaria, ang may tinguha, paimna, sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Now, this is one of the last verses in the Bible. So kini siya usa sa din ang katapusan ng mga bersikulo diri sa Biblia. And God says, come and drink the living water. Aw ang Dios nagaingon,
nga din duol og inom sa buhing tubig. He said, if you are thirsty, come. Og nagingon siya kung ikaw giuhaw ka duol. That's the same thing Jesus said in John. Kini siya sa mga butang nga iyang gisulti gisgutan dito sa Ebanghelyo ni Juan. It's the invitation of God. Kini siya usa ka pagdapit sa Dios. Are you thirsty today? Ikaw giuhaw ba ka niining adlaw? If you will come to Jesus, Kung ikaw moduol kang Ginoong Hesus, He will give you the living water for your soul. siya magahatag kanimo og buhing tubig para sa imong kalag. Now, let's go from thirsting to becoming a river of His presence. So adto ta sa pag-uhaw nga diin mo hatod ngadto sa suba sa iyang presensya. Now, remember Jesus said, come to me and drink. Atong hinumduman ang isulti ni Ginoong Hesus, duol kamo og uminom. So we must first be satisfied. So kinahanglan nga uhawon ta unya mo hatod og pagkatagbaw. We must first drink the water for ourselves. So kinahanglan nga din mo inom ta sa tubig para sa atong kaugalingon. But after this, Apan human niini, He said, you will now have rivers of living water. og ningon siya human ni ana makabaton ka og din suba sa buhing tubig. The power of God flowing out of your life. Ang gahom sa Dios kini siya magagula gikan sa imong kinabuhi. Now let's go to Revelation 22 verse 1. Nadaya 22:1. So it says, and He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Uno, anyaya ipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi, nga matin-aw murag kristal, nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. So the water flows from the throne of God. So kining mao nga tubig nagadagay day diha gikan sa trono sa Dios. And this is the river of the water of life. Kini siya mao ang suba sa kining kinabuhi. Now, let's go to Ezekiel 47. Sa Ezekiel kapitulo 47. Now, karon mga Exxon, pag-focus sa pulong sa Dios. Kay, importante kaayo. I want you to have this picture in your mind. Amen? So, Ezekiel 47, the river of God's presence. Amen. Nag-iuhaw sa Wala ba yung pasensya mo. Ezekiel chapter 47. Now, verse 1 says, then he brought me to the door of the temple, and there was water flowing from under the threshold of the temple toward the east, and the front of the temple faced east. The water was flowing from under the right side of the temple, south of the altar. So verse 1. Versikulo 1. Og iyang gidala ko pagbalik ngadto sa ganghaan sa balay, o ganiya karon ang mga tubig migula gikan sa ilalom sa bakanan sa balay paingon sa sidlakan. Kay ang atubangan sa balay nagatubang paingon sa sidlakan, og ang mga tubig migula gikan sa ilalom gikan sa tuo nga kiliran sa balay, sa habagatan nga kiliran sa halaran. Now, I want Pastor Mike to read verses 3 through 5. Versikulo 3 ngadto sa 5. Sundaran ninyo. O sa diha nga ang tawo milakaw paingon sa sidlakan, uban ang lubid nga igsusukod diha sa iyang kamot. Siya misukod usa ka libo ka maniko gikan sa katubigan, ug ako iyang gipaubog latas sa katubigan, katubigan nga diha kutob sa mga buol-buol. 4. Misukod na usab siya usa kalibo ka maniko o gipaubog ako niya latas sa katubigan nga diha kutob sa mga tuhod. Misukod na usab siya usa kalibo ka maniko o gipaubog ako niya latas sa katubigan nga diha kutob sa mga hawak. 5. Sa human ni ana siya misukod na usab usa kalibo ka maniko o kini mao'y usa kasuba nga dili na nako malabang. Kay ang katubigan ning tubo man, katubigan nga malanguyan,
usa ka suba nga dili na malabang. Now, get this vision in your heart. So kini siya ibutang kini mao nga panan-awon sulod sa imong kasing-kasing. God takes Ezekiel in a vision, So ang Dios nagahatod og panan-awon ngadto kang Ezekiel. and he sees this river flowing from the temple. Og ningon siya nga kini mao nga suba nagadagayday gikan sa iyang trono. Now, I believe this was the same vision that John saw in Revelation 22. So ako nagatuo nga kining mao nga panan-awon sama usab sa nakita ni Juan hinigugma sa pinadaya. Because both visions speak of trees in the river. Tungod kay kining mao nga duha ka panglantaw, duha ka panan-awon nagahisgot mahitungod suba ug kahoy. And both visions speak of the healing of the nation. O kining mao nga panglantaw panan-awon nagasulti usab mahitungod sa kaayuhan alang sa nasod. Now, see this in your spirit. So tan-awan ni diha sa imong nga espiritu. He starts out in this river and he's to his ankles. So sa diha nga nagsugod sa pag-ubog sa mga suba o sa tubig, kini kutob pa lamang sa iyang nga pikod. And then God takes him to his knees. O din ang Dios ni abot na pud nga panahon nga siya gipabalik na pud sa pag-ubog sa tubig, kutob sa iyang nga tuhod. And then God takes him to his waist. O hangtod nga diin sa ikatulo nga bahin aw higayon nga diin kutob na ang tubig diha sa iyang nga hawak. And then verse 5, it says it was a river so deep that I could not cross. Sa bersikulo 5 nagasulti diri nga human sa tulo ka higayon nga siya ubog ang tubig nahimo na nga suba o di nan gayud niya matugad tungod sa kalalom niya. That's the river of God's presence. O kini siya mao ang suba sa presensya sa Dios. If you're a Christian, you are in the river. Kung ikaw sa Kristohanon ana ka sa mga suba. But some people only go up to their knees. Apan doon nagpipila ka mga tawo nga diin ang ilaha nga naabot kutob pa lamang sa ilaha nga tuhod. Some people are only in their ankles. Ang uban usab napakutob sa ilahang tikod. Some people are only at their waist. Ang uban kutob pa lamang sa ilang hawak. But he said this is a river so deep that you cannot cross. Apan siya nagaingon diri nga diin kini mao nga suba hilabihan kalalom o dili gayud niya matugkad. And he said before I knew it, I was swimming in the river. Og naingon siya nga diin kini siya iyaha nga kini mao nga suba malangoyan. Now, it says here in verse 9, and it shall be that every living thing that moves, wherever the river goes, will live. There will be a very great multitude of fish, because these waters go there, for they will be healed, and everything will live wherever the river goes. Versikulo 9. Ug mahitabo nga ang tagsa-tagsa kabuhing binuhat nga magapanon mabuhi ang tagsa-tagsa kadapit ni diin didto ang suba makadangat. O didto unya adunay dakong duot sa isda tungod kay kini nga katubigan midangat didto ug ang tubig sa dagat mamaayo ug mabuhi ang tanang butang diin makadangat ang suba. Now this is the river of his presence. Kini siya nagapasabot diha sa suba sa iyang presensya. It says the river brings healing. Og naging sa diri kini mao nga suba magahatod og kaayuhan. Wherever the river goes, everything will live. Nagingon diri bisan asa midangat ang mao nga suba o ang tubig ang tanan mga buhi. The river brings life. Ang suba nagahadala dinhi kinabuhi. And he said, I was swimming in the river. Og nagingon siya og siya magalangoy diha ang mao nga suba. And he even mentions these trees that are planted by the river. Og nagingon siya dito nga iyaha nga gisulti ang kahoy nga diin natanom diha sa daplin sa suba. Now Psalm 1 says that if you read the word of God, Diha sa kapitulo 1 sa Salmo kung imong basahon ang pulong sa Dios, day and night, sa adlaw o gabi, you will be like a tree planted by the river of water. nagingon siya kung nagatuon ka sa pulong sa Dios adlaw sa gabi, ingon siya may sama ka sa usa ka kahoy nga natanom daplin sa suba. Your leaf will not wither. Ingon siya ang imong dahon dili gayud malaos. Your fruit will not fade. Ang imong nga bunga dili mga hulog. And whatever you do will prosper. Og nagingon siya bisan unsa imong pagabuhaton dunay kauswagan. The Bible calls us trees of
righteousness. Ang Biblia nagatawag nga diin adunay kahoy sa pagkamataro. The planting of the Lord. Nga kini siya gitanom sa Ginoo. That He may be glorified. Aron nga kini siya magahimaya. We are called to bear the fruit of righteousness. Kita gitawag aron magadala kita og bunga sa pagkamataro. To be planted in the river of His Nga presence. diin matanom niya nang suba sa iyang presensya. And wherever the river goes, Og bisan asa maabot kining mao nga suba. it will bring life to the world. Kini siya nagahatag diay nagadalag kinabuhi alang sa kalibutan. He mentions in verse 9 a multitude of fish. Diri yang nagisulti og dunay duot sa mga isda. Jesus said, I will make you fishers of men. Si Ginoong Hesus nagasulti nga din himuon ko kamo nga din mga mananagat og tao. The river will bring many fish. Kay kining mao nga suba diay nagadala og daghang nga mga isda. Because the world needs the gospel. Tungod kay ang kalibutan nagkinahanglan sa mayong balita. They need the presence of God. Nagakinahanglan sila sa presensya sa Dios. They need the power of God. Nagakinahanglan sila sa gahom sa Dios. And they will come to the river. Og din sila kinahanglan mo duol nga ng mga suba. He said there will be a multitude of fish. Og nangingon siya dunay panon sa mga isda. But we have to walk in His presence. Apan kinahanglan magalakaw ta diha siya nga presensya. How can we give what we do not have? So unsaon nato paghatag sa butang nga wala nganhi nato? How can I pour out upon others if I don't have living water flowing out of my life? Na unsaon man nato pag kining hatag nato sa uban, yan nga punong tubig nya wala nato. This is the invitation of God. Kini siya usa ka pagdapit sa Dios alam ka nato. This river is so deep you could never cross it. Ingon siya kini mao nga suba ilabihan kalalom og dili gayud nato You can matupad. just go deeper and deeper into the presence of the Lord. Kinahanglan dahil nga din kita magapalalom diha sa presensya sa Dios. Amen. Amen. Now, I want to talk to you about what the Bible says, delighting yourself in the Lord. So ako magasulti kaninyo sa gisulti sa Biblia may tungod nga pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Because if we're going to walk in the presence of God, Tungod kay sa dihang magalakaw ta diha sa presensya sa Dios, we must delight in Him. kinahanglan nga magakalipay ta diha kaniya. But what does that really mean? To delight in the Lord. Panon sa magayod ang ipasabot niini nga pagkalipay diha sa Ginoo. Because Christians know that we should pray. Tungod kay ang Kristohanon sila nahibalo nga kinahanglan ta magampo. But most of us only pray for our needs, our fears, our desires. Apan kalagmitan kanato ang atong ginaampo kana ra gyud ato ang panganday ug ato ang mga gikinahanglan. But we don't get to the place of delighting in the Lord. O wala kita mga miadto sa dapit sa pagkalipay diha sa Ginoo. See, prayer is so much more than simply asking God. That's a big part of it, of course. So ang pag-ampo kini siya mas labaw pa kaysa pagpangayo diha sa Dios. Prayer is fellowship with God, Kaya ang pag-ampo diay kini siya usa ka pagpakisandurot sa Dios. delighting in Him. Kini siya makapalipay kaniya. I would rather be with God. So mas palabyon nako nga diin ako kauban sa Dios. I desire to be with Jesus. Ako nagatinguha nga diin makauban nako sa Ginoong Hesus. That's delighting in the Lord. Kana siya makapalipay sa Ginoo. Whenever you are married, O sa bisan sa imong kaminyoon, you delight in one another. nga diin kamo nagakalipay sa usag-usa. You don't just come when you need something. You come because you desire fellowship with each other. Nga diin nagatinguha ka, nga diin dunay pakigsandurot sa usa-usa. That's what God desires from us. Mao kana ang tinguha sa Dios alam ka nato. He wants us to delight in Him, Gusto niya nga diin magakalipay punta nga kaniya. to be excited to be with Him, Nga diin mahinatang masibuton nga siya atong kauban. because God delights in us. Tungod kay ang Dios nagakalipay mga usab kanato. He waits for us. Siya nagahulak, nagapaabot kanato. He looks forward to fellowship with His Kay children. siya nagatan-aw sa pagpakighius sa gayud sa iyang mga kanakan. Consider the Garden of Eden. So ito nga malantaw ang panahon dito sa tanaman sa Eden. There was no need. Nga din wala na sila laing There gikinahanglan. was no sickness. Wala sila mga sakit o There was gulo. no war in the world. Wala gubat sa ilaha nga panahon. There were no lost family members to
pray for. Nga din wala sila dining ilaha nga pamilya nga din nangawala ug ilang ginaampo anang panahon. But there was fellowship with God. Apan kana ang ilang gibuhat is pagpakigsandurot lamang sa Dios. We are called to ask and request and petition the Lord. Nga din gitawag ta diha sa pagamuyo ngadto sa Ginoo. Every fear, Ug uban pa nga kining gikahadlukan. every worry, Nga din sa matag pulong every need. sa tanang gikinahanglan. But first, we must delight in His presence. Apan una kinahanglan nga magakalipay ta diha sa iyang presensya. That's why when Jesus taught the Lord's Prayer, O mao kana ang gisulti ni Ginoong Hesus may tungod sa iyang nga pag-ampo. He first taught us to say, Our Father in heaven, holy is your name. So una nga iyang nga gisulti nga diin amahan namo balaanon ang imong ngalan. And then, later, give us our daily bread. O din sa unahan ningon siya og ihatag kanamo ang among kalan-on matag adlaw. He taught us to approach God as our Father. So iyang gisulti ipakita niya kung unsaon pagduol ingon nga siya atong amahan. To approach Him with a heart of worship, a heart of love for Him. Na diyan magaduol ta kaniya, na diyan pinakasing-kasing sa pagsimba o paghigugma kaniya. And until we do that, we will not walk in the presence of the Lord. Hangtod nga di ni nato mahimo o buhaton, wala ta maglakaw sa iyang nga presensya. And I want to say this as well, that we are so blessed for our church service. Tungod kay diha sa panahon sa itong mga kining pagsimba na panalanginan ta. The times that we come and we receive a refreshing from Ang God. sa matag panahon nga kita miduol, nga itong makita nga din kita adunay kahayahay diha sa iyang presensya. But even those anointings that you receive in church, Ang bisan ni ana nga maong maong nga dihog nga imong nadawatan diha sa simbahan. they cannot replace your alone time with God. So dili na kining makahuli sa dugay panahon nga diin nalayo ka sa Ginoo. You could go to 100 church services, Makahimo ka pag-adto sa kining gatusan ka mga pagsimba o serbisyo sa mga simbahan. and you could be touched mightily by the power of O God. din siguro ikaw natando gayud sa kining gahom sa Dios. But if you do not seek Him alone in your own time, Apan kung dili ka mangita sa imong kaugalingon sa imong panahon ana nga higayon na awan ang panahon na that fire will quickly fade away. kanang mao nga kalayo siya mapalaw. There is no shortcut. Wala gay lakturanan. It's a living relationship Kini siya usa ka buhi nga diin kaning relasyon where we seek Him day and night. nga diin mangita ta kaniya adlaw ug magabi. That's what He said about the Word of God. Mao kaniya gisulti sa pulong sa Dios. He said, You'll be like a tree planted by the river of water. Nagingon siya og mahimo kang sama sa kakahoy nga natanong daplin sa sapaw sa tubig. But He said, when you read His Word day and night. Panagingon siya kinahanglan imong pamalandungan ang iyang pulong adlaw ug gabi. So if we want to walk in the presence of God, So kung gusto ka maglakaw diha sa presensya sa Dios, we must delight in Him. kinahanglan nga magakalipay ta diha kaniya. And then I want to give you one last thought quickly. Fasting and prayer. So kani mahitungod sa pagpuasa o pagampo. There are times that God will call you into fasting and prayer. Adunay panahon nga din ang Dios nagtawag kanimo niya ng pagpuasa o pagampo. Jesus started His public ministry with a 40-day fast in the wilderness. Sa Ginoong Hesus iyang gisugdan ang iyang pagministeryo sa mga tao, sulod nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. And Jesus said that His disciples would fast. O sa Ginoong Hesus nga iyang mga tinun-an wala nagapuasa. And even Isaiah 58, O din sa Isaiah 58, it gives all these benefits of fasting that pleases God. o naghatag siya og benepisyo sa pagpuasa nga di makapahimuot sa Ginoo. Starting in verse 6, Nagsugod din sa bersikulo 6. all the way to the end of the chapter. O hangtod na sa katapusan sa mao nga kapitulo. And one of those benefits, Usa sa kining makaayo. He said, you will be like a well-watered garden. O naningon siya, ug may sama ka niya ng
at tabay sa tanaman. He speaks of the water, the living water. Nagasulti siya may tungod sa usa ka buhing tubig. He says the glory of the Lord will be your rear guard. Og nagingon siya nga din ang himaya sa Dios mao'y imuha nga panalipod. You will call out to God, Nga din makahimo ta pagtawag sa Dios. and He will say, "Here I am." Og makaingon ta nga din ani ako Ginoo. Your healing will spring forth speedily. Nga din ang ima ang kayuhan magaabot diha kanimo. And that comes from a time of fasting and prayer. Og kini siya magaabot diha usab sa mga pagpuasa o pagampo. Fasting is simply putting away food for a time so that you can seek God through His Word and prayer. Ang pagpuasa kana nga dili ka mukaon sa panahon sa anang tingkaon o diin imong pulihan sa pulong sa Dios o mga pag-ampo. And the power of fasting is you're telling your flesh, you are not in control of me. So ang gahom diha sa pagpuasa nga diin kini siya makaingon ka sa imong unod nga dili ikaw mao'y magadumala kanako. And you are eating the Word of God. Kaya ang imuha nga kaunon mao man ang pulong You sa are Dios. seeking the Lord in the secret place. Imuha mang pangitaon ang Dios diha sa usa ka tinago nga dapit. So I encourage you to ask God to call you into times of fasting and prayer. So ako magadasig kaninyo sa dihang ang Dios magatawag kanimo niya nga panahon sa pagpuasa o pag-ampo. Amen. Amen. So as we close today, I want us to sing to the Lord, and let's ask God to make us a river of His presence. Not only that we would be satisfied, but that we would have an abundance to pour out into other people's lives. So sa mga tapos ta mga igsoon, alin atong ating haon, alin makabuta, magalakaw ta, magapuyo ta, niya na nga presensya o sa sumba sa presensya sa Dios. So atong nadungog ang pulong sa Ginoo sa gisulti sa Ezekiel. Ngayon sa dito, sa una niya nga pag-ubog sa tubig ang iyang naabot kutob pa sa tikod siyang tiil.